Bakit pa kasi kailangan mong umalis papuntang abroad, Alan? Hindi mo kailanman ako narinig na magdemand na kung ano sa'yo, hindi ba? Ikaw lang kasama ko, sapat na. Hindi ko kailangan ng maraming pera na ipapadala mo kapag nagtatrabaho ka na sa Amerika. Mangiyak-ngiyak na pahayag naman ni Agatha sa nobyong si Alan. Kasalukuyan silang nagtatalo patungkol sa ipinagtapat nitong magtatrabaho na raw ito sa abroad. Oo nga, Agatha. Pero final na ang desisyon ko. Alam mo namang humihina na ngayon ang kita sa internet cafe. Lalo pat marami ng kakumpetensya na mga nagpapagawa rin ng internet cafe malapit sa amin. Alam ko rin na hindi ka nga humihingi ng kahit na ano sa akin. Kung ano lang yung kayang ibigay ko, tinatanggap mo ng buong puso mo dahil mahal mo ako. Ako rin naman, mahal na mahal kita, kaya ko to gagawin. Masuyong sagot naman ng binata sa kanya. May sariling internet cafe kasi natanging maliit na negosyong pinagkakitaan ng pamilya ni Alan. At na makagraduate ito sa kursong 2 taong information, ay ito na mismo ang namahala at nagpatakbo sa negosyong iyon. Mahal kita, Agatha, kaya ako aalis. Kahit mahirap, magsasakripisyo ako para sa magandang kinabukasan nating dalawa. At mag-iipon ako mabuti upang kahit papaano may maipagmamalaki ako sa mga magulang mo. Pero hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo, Alan. Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo, mahal kita at ikaw lang sapat na. Iyak pa rin niyang sabi rito. Bumaba naman si Alan upang lumapit sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan para magpantay ang kanilang mga mukha. Kasalukuyan silang nasa playground ng isang public park kung saan ang paboritong dating place nila magmula pa nang maging sila ay noong kolehiyo. Marahang tumango naman si Alan at magaang nginitian siya. Kaya nga mahal na mahal kita. Dahil alam kong basta ikaw ang kasama ko, wala akong dapat na ipaglala. May maipagmamalaki man ako o wala. Pero lumilipas din ang panahon. Agatha, sooner or later, magdidesisyon tayo magpakasal. Mamumuhay ng sariling atin at bubukod ng sarili nating pamilya. Kaya gusto ko sana, bago dumating ang araw na iyon, may sapat na ipon ako para buhayin kayo ng mga magiging anak natin. Mas napaiyak lamang siya. Kaya mahal na mahal niya ang lalaking ito. Masyadong responsable sa buhay. Mapagmahal sa kanya at sa pamilya nito. Saka laging iniisip ang kapakanan ng kinabukasan ng kasama niya. Gusto ko rin naman kapag hiningi ko na ang kami mo sa mga magulang mo, ay may maipagmamalaki akong karapat-dapat ako sa kanilang prinsesa. Isa pa, kailangan ko rin ikonsidera ang pamilya ko. Ayokong habang buhay ay aasa kami sa aming internet cafe na pahina rin ng pahina ang kita. At ayokong umabot sa puntong halos wala na kaming makain sa bahay dahil lang nakaasa kami sa negosyong yon. Panganay ka rin. Mahal, kaya alam kong alam mo ang nararamdaman ko kapag pamilya na ang pinag-uusapan. Tumango naman siya. Naiintindihan nga niya ito. Kaya siguro pinagtagpo silang dalawa para sa isa't isa dahil pareho silang panganay at nagkakaintindihan. Ang tanging ipinagkaiba nga lang nila, may kaya ang kanyang pamilya, samantalang ito ay hindi ganoon kadali ang buhay para rito. Her family has their own hotel and resort business na malaki at dinarayo ng karamihan. Ang pamilya ni Alan naman may maliit na negosyong internet cafe sa bahay ng mga ito sa baryo. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba ng estado sa buhay nila, hindi pa rin naging hadlang iyon upang magmahalan silang dalawa at tanggapin sa puso niya si Alan, pati na kung ano lang ang naibibigay nito. Marunong siyang makontento at maging masaya kapag dinadala siya nito sa isang turo-turong karinderya, kapag nagyayaya itong mag-date, magsisini kapag may pera ito, kung mansari at anniversary nila, at mga peking kwentas, relos or porcelas kapag nagre-regalo ito sa kanya. Bigla ay niyakap niya ang nobyo. Para sa family mo at sa future nating dalawa, pumapayag na ako magtrabaho ka sa abroad. Basta wag mo lang akong kakalimutan at bumalik ka kaagad, ha? Hinagod nito ang kanyang likod. Salamat, mahal.
Oo, babalik ako kaagad. Hintayin mo ako ha? Oo naman. Kumalas sila sa yakap at unti-unti naglapat ang kanilang mga labi. Sa makalipas na 6 na buwan na nawala si Alan, ay naging maayos naman kahit papaano ang lahat. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho bilang head accountant ng resort ng pamilya nila dahil graduate naman siya sa kursong accountancy. Samantalang si Alan naman, maganda rin ang takbo ng trabaho nito bilang IT specialist sa isang malaking technological company sa Amerika. Sa mga unang buwan na nagdaan, maayos naman ang naging komunikasyon nilang magnobyo. Ngunit pagkatungtong ng mga 8 buwan ay dumalang iyon. Ang parating dahilan nito, kaya minsan na lamang nakakatawag, ay busy raw masyado dahil na-promote na ito sa isang mataas na posisyon. Masaya naman siya para sa nobyo dahil alam niyang masaya rin ito sa paunti-unting tagumpay na natatamasa nito. Ang pinakamatindi niyang inaasahang suliraning dumating sa kanyang buhay ay ang tuluyang pagkasira ng tahimik at simple sana niyang buhay magmula nang mamatay ang kanyang ama dahil sa isang car accident. Wala na si Daddy. Wala na si Daddy, Ate Agatha. Humahagulhol na salubong sa kanya ni Betty. Isang gabi sa hospital. Nagulantang naman siya. Anong nangyari? Paano? Galing siya sa isang birthday party ng isang kaibigan. Uminom na marami at nagmamanehong lasing. Kaya na-aksidente siya, ate. Hindi siya makapaniwala. Parang kailan lang nang masaya pa silang nagsisimba kasama ang buong pamilya. Ngayon ay mababalitaan na lamang niyang wala na ito. Ang inaakalang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ay simula lamang pala. Talaga ng tunay na kalbaryo niya. Sa trabaho'y nais maayos man sila dahil kahit wala na ang ama ay pinagpatuloy pa rin nila ng mami niya ang magandang pamamalakad sa resort. Ang mami niya ang naging general manager at siya naman ang nagpatuloy sa pagiging head accountant ng accounting department. Isang hapon na makauwi siya sa kanilang bahay galing sa trabaho. Ipagtanong sa kanyang kapatid kung nasaan ang mami nila upang maipresenta sana niya ang kita sa resort ngayong buwan. Sinabi naman ni Betty na nasa opisina ng kanilang ama at kasalukuyang kausap sina Mr. Ricardo at Mrs. Leia Montecarlo. Ano namang ginagawa ng mami at daddy dito ni Mike? Nakakunot noong tanong niya sa isipan. Umiling siya at dumiretso na lamang. Hindi naman siguro ganoon kaseryoso ang pagbisita rito ng mag-asawang Montecarlo. Mike Montecarlo was her classmate since first year to fourth year college. He's also a best friend to her. Mabait kasi at approachable. Wala na ba talagang ibang paraan kundi ito lamang? Natigilan siya sa kaunting nakabukas na pintuan ng opisina nang marinig niyang nagsasalita ang kanyang ina habang tila humihikbi ito. Umiiyak ba ito habang kausap ang mga magulang ni Mike? Bakit naman kaya? Tanong ng kanyang isipan. Doon nila napagtanto noon na magkaibigan din pala personally ang mga magulang nila at because of their business. Pero paniguradong hindi papayag si Agatha dito. Patuloy na daing ng kanyang ina. Mas lalo siya nagtaka nang marinig ang kanyang pangalan. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba, pero sadyang hindi niya mapigilan ang sarili. Sa mga sandaling ito, lalo pat kasali ang pangalan niya habang umiiyak ang mami niya. Pero nakapirma na ang asawa ninyo, Mrs. Diaz, upang mabayaran ang tambak-tambak na utang ninyo sa aming bangko at magpapakasal ang inyong panganay sa aming second born. Pahayag ng lalaking Montecarlo. Doon siya tuluyang nagulantang. Malaking utang sa bangko ng mga Montecarlo at para mabayaran lahat ng iyon, ipapakasal siya sa pangalawang anak ng mga ito. Kay Mike Montecarlo. No. Ano pong ibig ninyong sabihin? I'm sorry, pero hindi po ako magpapakasal sa isang Montecarlo. Bigla ay pasok niya sa opisina at direktang sinabi sa mag-asawang Montecarlo. Agatha. Nanlaki sa gulat ang mga mata ng mami niya.
Mabuti naman at nandito ka na, Agatha, para malaman mo rin ang lahat. Ang totoo niyan, matagal na talagang papalugi ang negosyo ninyo dahil ipinangsusugal ng daddy mo ang kita sa resort para sa kanyang bisyo. Ilang beses na rin siyang natalo sa kasino, kaya patong-patong ang kanyang mga utang sa bangko ng mga Monte Carlo upang maisalba ang resort. Makapagbayad sa mga utang sa mga kalaro sa pasugalan at upang maipansugal ulit niya. Malaki ang kanyang pagkakautang sa bangko namin at ikinalulungkot naming sabihin na kahit malaking halaga na ang nahiram niya ay hindi pa rin sapat upang makapagbayad siya sa iba pang mga pinagkakautangan at maisalba ang tanging negosyo ng pamilya ninyo. Kwento naman ni Mr. Monte Carlo. Napailing naman siya. Hindi yan totoo. Gumagawa lang yata ito ng kwento. Kilala niya ang kanyang ama. He's responsible enough para lang malulong sa bisyo sa kasino at hayaang magkandalugi ang tanging negosyong pinagkakakitaan ng pamilya nila. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang iyong ina tungkol dito. Bumaling siya sa mami niya. Mom, tell me, hindi totoo ang pinagsasabi nila, hindi ba? Hindi ito magagawa sa atin ng daddy. Humihikbi ang kanyang ina. Sorry anak, hindi ko agad nagawang ipagtapat sa iyo. Tuluyang nalaglag ang kanyang balikat. Ibig sabihin ay totoo nga ito. Totoo ngang lulong sa bisyo sa kasino ang daddy niya at halos papalugi na ang kanilang resort. Here's another proof na hindi kami nagsisinungaling, iha. Marahang wika naman ni Mrs. Monte Carlo at inabot sa kanya ang isang papel. Binasa niyang mabuti iyon at tuluyang siyang nanghina nang makita ang milyones na halaga ng mga utang ng daddy niya. Hindi lamang sa iisang lending bank, kundi sa iba pang mga maimpluwensyang tao. Kahit pa yata kunin lahat ng ari-arian nilang mga Diaz, ay kulang na kulang para mabayaran lahat ng utang ng ama na nakalista sa papel na ito. Sana ay naiintindihan mo na ngayon, iha. 3 months ago, bago nawala ang daddy mo, ay pumirma siya ng kontrata na upang maisalba ang kaisa-isa negosyo ninyo at mabayaran pati ang ibang mga utang ninyo, ay magpapakasal ka kay Mike. Ngayon ay kukumpirmahin at pirma mo na rin lamang sa kontrata ang kulang upang tuluyang maisagawa ang plano. Wika naman ni Mr. Monte Carlo sa mas nangungumbensing tono. Natulala naman si Agatha. Hindi siya makapaniwala. Simula bata pa lamang ay lagi nang inihahabilin sa kanya ng ama na kapag umabot lamang siya sa edad na 25 ay saka lamang siya nito papayagang magkanobyo at mag-asawa. Not in high school, not in college. Kaya nga kahit ilang taon na rin silang magkasintahan ni Alan, ay hindi niya nagawang ipakilala ang huli sa pamilya dahil natatakot siyang madisappoint niya ang expectation ng kanyang ama. Kahit kailan ay hindi pa naman nito nagawang i-disappoint silang pamilya nito dahil sa inaakala niya mga accomplishment at magaling na pamamahala nito sa kanilang negosyo. Ni hindi niya inisip kailanman na aabot siya sa sitwasyong tulad nito. Akala niya, hinding-hindi sila pababayaan ng kanyang ama. Alam naming hindi ito magiging madali para sa iyo, Agatha, iha. That's why I'll give you time enough to think about our family offer. Mabait na sinabi naman ng babaeng Monte Carlo. Yumuko siya at ikinuyom ang mga kamao. Sabay pikit ng mariin. Nakapagdesisyon na ako. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang Monte Carlo. Siguradong pahayag niya sa mag-asawa. Yes, she's 100% sure na hindi siya magpapakasal kay Mike. Si Alan na tanging lalaking laman ng puso niya, ang siyang lalaking pakakasalan niya at wala nang iba pa. Iha, nabibigla ka lang siguro kaya nasasabi mo yon. Pag-isipan mong mabuti. Hindi basta-basta ang ini-offer naming tulong sa'yo. Nag-aalalang sabat naman ni Mr. Monte Carlo. Tulong? Tulong na may hinihinging hindi pirong kapalit? Uwi ka naman ang kanyang isipan.
Umiling ulit siya sa mag-asawa. No, I'm sorry. Pero hindi po talaga ako magpapakasal sa anak ninyo. Pero Iha, I said no. I will never gonna marry your son. No, no, never. Agatha, wake up honey. Pawis na pawis siyang automatikong napabangon sa kama dahil sa pagbabalik tanaw na nakaraan sa kanyang panaginip. Naramdaman niya ang paghagod sa kanyang likod ni Mike na ngayon ay alalang-alalang nakatitig sa kanyang mukha habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Binabangungot ka? Wika naman ito sa kanya. Kaagad na marahas niyang iniwinaksi ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa kanya. Don't you dare touch me! Paasik na wika niya rito. Kasalanan nito at ng pamilya nito kung bakit siya binabangungot ng masalimuot na nakaraan. Kaya walang ibang dapat nasisihin dito, kundi itong lalaking ito mismo. Sa pagkaalala ko, hindi kailanman ako nagbigay ng permiso sa'yo na pwede kang pumasok dito sa kwarto ko. Malamig pa niyang sabi dito. Narinig kitang sumisigaw kanina. Kaya nag-aalala ako at pinuntahan kita agad dito. I'm sorry kung hindi mo nagustuhan ang basta ko na lamang pagpasok dito. I just want to make sure that you're okay. Mas magiging maayos ako kung lalabas ka rito. Ngayon din mismo. But I'm worried about you. That's why I want to stay, so please. Sinabi nang lumabas ka dito. Mike, ano ba? Anong mahirap intindihin dun, ha? Mahirap ba talagang intindihin na mas mapapanatag nga ako kung hindi kita kasama at nakikita? Malakas na sigaw niya rito. Talaga namang nakakainit ng ulo. College graduate naman ito, ngunit parang ang bobo nito na hindi makaintindi sa isahang salitang sabi niya. Napahilot siya sa kanyang sentido nang wala sa oras dahil pakiramdam niya. Sasakit pang bigla ang kanyang ulo dahil dito. Stupid Monte Carlo.